Umarangkada na po ang transport caravan ng Grupong Piston bilang protesta sa patuloy na pagpapatupad ng Department of Transportation and Communications ng mataas na multa sa traffic violations. Sa tanggapan ng DOTC sa Ortigas dumiretso ang caravan, pero para questionin ang di pagsunod ng ahensya sa utos ng korte na itigil ang pagpapatupad ng naturang department order. May ulat on the spot si Steve Davidson. Steve? Pia Rafi, nakarating na nga dito sa tanggapan ng DOTC itong Grupong Piston at sa kasalukuyan ay nagsasagawa na sila ng programa sa tapat mismo ng entrada nito. Yung kanilang mga jeep, Rafi Pia, ay ipinarada dito sa gilid ng bangketa. Kaya nga sa mga oras na ito ay nagiging dahilan na ito ng pagbigat o pagbagal ng daloy ng trapiko. Pasado alas 10 ng umaga, nagsimulan tumulak itong caravan ng Piston mula sa Quezon Memorial Circle at sa kabilangan ng Pagulan, ang mahigit 20 jeep kasama yung ilang AUV at taxi yung lumahok. Tinahak nila yung East Avenue sa kadumaan sa EDSA at pagdating nga sa may bahagi ng Cubao ay kumana na sila papunta sa Green Hills. Sa isang designated lane lamang pinadaan itong mga lumahok sa caravan na ineskorta naman ang motorcycle unit ng MMDA. Ayon kay George Mateo, ang National President ng Piston, malinaw umano ang desisyon ng Baguio RTC Branch 5 na nagbabasura sa DOTC LTO Department Order 2008-39. Isa umanang big-time kotong ang naturang Department Order na may tuturing na null and void matapos ang desisyon ng korte. Giit ni San Mateo, kahit pa iapela ng DOTC ang desisyon ng korte, dapat sumunod muna ito sa utos ng Baguio RTC. Dediretso raw sila ngayon at dito nga sa tanggapan ay kinekwestiyon na nila kung bakit hindi binibigyang pansin yung ng ahensya yung utos ng korte at kung bakit nila hindi raw nauunawaan ni incoming Secretary June Abaya yung itinatakda ng batas. Sa panayam ng GMA News kahapon kay Secretary Abaya, sinabi nitong ipaaral pa sa Office of the Solicitor General yung tamang interpretasyon sa court order. Nais daw kasi nilang maging malinaw kung ang desisyon ng Baguio RTC ay sa judicial region lang o applicable sa buong bansa. Usually raw kasi, Rafi Pia, yung pagpa-file ng kaso, halimbawa kung dito sa Maynila ginawa o lugar kung saan naroon yung punong tanggapan ng DOTC ay saka pa lang nasasakop yung buong bansa. Sa kasong ito kasi sa Baguio inihain yung petisyon. Dagdag pa ni Abaya, iaapela pa nila sa Court of Appeals ang naturang desisyon dahil tingin nila may dahilan kung bakit kailangan itaas ang multa. Ito ay maaring deterrent para matakot ang mga motorista na lumabag sa batas trapiko o dapat affordable. Nagtalaga rin sa Abaya ng isang undersecretary na haharap umano sa grupo ni San Mateo para maidaan nga sa maayos na usapan yung kanilang mga hiniing. Pero hirit itong si San Mateo, bakit anya sa Subic disiplinado yung mga motorista na hindi na kinakailangan pa ng mabigat na parusa. Hindi naman daw sa notoryo sila sa paglabag sa batas. Ang gusto lamang nila yung makatwiran para sa nakararami. Sa sandaling ito, Rafi Pia, ay patuloy pa rin itong pagpoprograma ng Grupong Piston at inaantabayanan niya natin kung merong bababa na opisyal mula sa tanggapan ng DOTC para kausapin itong mga nagpoprotesta. Pero sabi na rin kanina ni San Mateo na kung aanyayahan daw sila na umakyat sa tanggapan ay hindi raw sila papayag dahil ang gusto nila mismong yung opisyal yung bababa dito para sila ay makausap. Matapos nga ng pagpoprograma dito sa DOTC ay tutulak naman itong Grupong Piston patungo sa tanggapan ng Petron dito sa Ortigas Center para iprotesta naman yung alilay di makatwirang mga rollbacks sa presyo ng produktong petrolyo. Yan muna ang pinakaseryong balita mula pa rin dito sa Ortigas. Balik sa iyo, Rafi. Steve, kumusta yung daloy ng trapiko dyan sa Ortigas dahil dito sa caravan na ito? Sa mga sandali ito, Rafi, nako medyo mabagal po talaga ito sa mga kapuso natin na magagaling ng Green Hills at lalabas patungo ng EDSA gamit itong Ortigas Avenue. Sa mga oras na ito, halos napakabagal ng usad. Yung iba nga halos hindi gumagalaw yung mga sasakyan. Gawa nga ng nakaparada dito sa gilid ng bangketa itong mga sasakyan na ginamit ng Grupong Piston. Maliban pa yan dun sa mga usual na nakapark na mga sasakyan dito naman sa gilid pa rin ng Ortigas dahil merong kalapit na eskwelahan ito at maitatapat nga ito dun sa uwian din ng mga estudyante, Rafi. At Steve, meron na bang ibinigay ng impormasyon ng DOTC kung kailan matatapos yung pag-aaral nila doon sa batas na inilabas sa Baguio, yung desisyon na inilabas sa Baguio? Wala pang nababanggit sa atin, Rafi. Kahapon, nung makausap natin si Secretary June Abaya, ang sinasabi na sa atin, 4 na abogado raw nila yung umaaral dun sa particular na court order at ang naging desisyon nga nila ay ipaaral din ito sa mismong Office of the Solicitor General para hindi magkaroon ng iba't ibang interpretasyon sa naturang court order. At panghuli na lang, Steve, Rafi, hanggang ano oras mangyayari ang programang yan dyan ng Piston? Rafi, pakiulit lang. Hanggang ano oras yung programa ng Piston dyan sa lugar na yan sa Green Hills? Ang binabanggit nila sa atin, Rafi, after lunch ay tatapusin nila
yung pagpoprograma nila dito. Antabayanan nga lang nila kung merong talagang bababang opisyal dito para sila kausapin. Pero matapos nito ay dediretso sila sa Petron at saglit na magre-rehistro ng kanilang pagpoprotesta doon, saka naman sila kusang magdi-disperse. Rafi. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.